Kabanata 4981. Naisip ni James sa kanyang sarili, anong uri ng supernatural na kapangyarihan iyon? Nawalan ng laman ang isip ko, at hindi ako makasagot. Sa kabutihang palad, naalis ko ito sa oras. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Mahinahong sabi ni Mekaisto, not bad. Walang marami sa Endlos na kayang makaligtas sa aking mga pag-atake. Huminga ng malalim si James. Hinimok na niya ang kapangyarihan ng Ten Path Techniques ngunit hindi niya lubos na napaglabanan ang pag-atake ni Mekaisto. Gaya ng inaasahan mula sa ikalawang commander ng extraterrestrial demon, napakalakas ni Mekaisto. Inactivate ni James ang Endless Heart. Bukod sa nawasak na Chaos Heavenly Path, ang kapangyarihan ng iba pang 9 na District Heavenly Paths ay natipon sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, ipinatawag niya ang lahat ng kapangyarihan ng 9 na District Heavenly Paths, hindi lang isang bahagi nito. Ang District Heavenly Paths ang namamahala sa pagpapanatili ng kaayusan sa loob ng kani-kanilang distrito. Binubuo sila ng mga inscription na naglalaman ng mga kapangyarihan. Dahil pinagpala ng kapangyarihan ng 9 na District Heavenly Paths, biglang tumaas ang aura ni James. Dati, nasa Chaos Elemental rank ang aura niya. Ngayon, ang kanyang aura ay umabot na sa Chaos Essential rank. Si Mekaisto ay nanatiling composed at nagkomento, the District Heavenly Paths. Ang tinatawag na District Heavenly Paths na nagpapanatili ng kaayusan ay nilikha ni Emperor Rye gamit ang Endless Heavenly Path. Malawak ang Endless at mayroong Endless Heavenly Path. Sa kasamaang palad, ang Endless Heavenly Path ay nawasak na ng extraterrestrial demons. Sa makatuwid, nilikha ni Emperor Rye ang District Heavenly Paths upang mapanatili at pigilan ang mga buhay na nilalang sa loob ng 10 distrito. Gayunpaman, ang lakas ni Emperor Rye ay limitado. Kahit na nakuha niya ang Endless Heart na naiwan pagkatapos ng pagkawasak ng Endless Heavenly Path, wala siyang lakas na hubugin muli ang Endless Heavenly Path. Maaari lamang niyang hatiin ang Endless sa 10 distrito at lumikha ng 10 landas ng distrito sa langit. Ibinahagi ni Mekaisto ang alam niyang impormasyon dahil isa siya sa mga salarin na Sumire sa Endless Heavenly Path. Noon, nagsanib puwersa ang 3 extraterrestrial demon commander at winasak ang Endless Heavenly Path. Lumaki ang aura ni James matapos ipatawag ang kapangyarihan ng District Heavenly Paths. Iniunat niya ang kanyang katawan at naramdaman ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, tumaas ng husto ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Naramdaman niya na si Mekaisto, na isang ika-10 na lamang ng kanyang kapangyarihan ang natitira, ay hindi magiging sapat na lakas upang labanan ang kapangyarihan ng makalangit na landas ng 9 na distrito. Umismid siya sa harap ni Mekaisto at ibinaba ang kamao. Napakalmadong hinarang ni Mekaisto ang atake ni James. Boom! Nagsagupaan ang kanilang mga kamao, at isang kakilakilabot na shockwave ang tumagos sa lugar. Lahat ng dumaan sa shockwave ay gumuho. Maraming buhay ang nawala, at nakolekta ng 10,000 demon formation ang iniwan nilang lakas. Pagkatapos, hinigop ni Zayden ang enerhiyang nakalap ng formation. Pagkatapos ng komprontasyon, napaalis si James. Ang malakas na puwersa ay nasugatan ang kanyang katawan, at siya ay napuno ng dugo. Napatalon din si Mekaisto. Ang kanyang mga braso ay nasugatan, at nagsimulang damaloy ang dugo. He grinned and said, "You're impressive pero medyo kulang pa rin." Ang panlabas na puwersa ay isang panlabas na puwersa, pagkatapos ng lahat. Kahit na mayroon kang Endless Heart, hindi mo ganap na makokontrol ang kapangyarihan ng District Heavenly Paths. Hindi na ako magtitimpi. Nagdilim ang mukha ni Mekaisto. Humarap siya kay James at hindi mabilang na suntok ang inilunsad sa kanya. Panay ang depensa ni James sa kanya. Magkasunod na nagsalpukan ang kanilang mga kamao. Dumagundong. Ang mga shockwave na ipinanganak pagkatapos ng kanilang paghaharap ay tumagos, na naging sanhi ng pagbagsak ng espasyo ng Chaos District. Hindi mabilang na mga universo ang nawasak, at ang bilang ng mga nasawi ay patuloy na dumarami. Hindi mabilang na buhay na nilalang ang nagtipon sa labas ng Chaos District.
Ang ilan sa kanila ay mga powerhouse na ipinadala ni James mula sa Chaos District, samantalang ang ilan ay mga powerhouse na dumating upang lumahok sa Endless Tournament ngunit lumikas ng maaga. Bukod pa rito, ilan sa kanila ay mga powerhouse na nagmamadaling sumuporta sa labanan ngunit hindi nakapasok sa Chaos District sa tamang oras. Sa sandaling iyon, ang buong Chaos District ay napapaligiran ng 10,000 Demon Formation. Sa kabila nito, nararamdaman pa rin ng mga powerhouse sa labas ang labanan at ang resulta nito. Ang lakas na ipinakita ni James ay napatulala sa kanila. Gayunpaman, mas natulala sila kay Mephisto. Hindi nila inasahan na magiging ganoon kalakas pa rin siya, kahit na nabuklod sa hindi mabilang na mga panahon. Ilang beses na natamaan si James. Hinarang niya ang maraming suntok ni Mephisto, pero nasugatan pa rin siya ng impact force. Walang humpay ang pag-atake ni Mephisto, at ilang suntok pa ang natamo niya kay James. Sa isang maikling sandali, nasugatan ang buong katawan ni James. Gusto niyang i-activate ang time power niya para ibalik ang oras bago siya masugatan. Gayunpaman, ang kanyang time power ay maaari lamang makaapekto sa mga ordinaryong nabubuhay na nilalang. Laban sa isang powerhouse tulad ni Mephisto, ang kanyang time power ay walang epekto dahil nalampasan na ni Mephisto ang mga hadlang ng oras at espasyo. Hinimok ni James ang kanyang time power ngunit hindi niya nagawang ibalik ang oras. Sinundan niya ang One Break All upang i-neutralize ang isang bahagi ng kapangyarihan ni Mephisto. Pagkatapos, pinakilos niya ang kanyang path powers para mabuo ang mahiwagang Sacred Blossom. Ang Sacred Blossom ay umikot sa katawan ni Mephisto at biglang sumabog, na nagpakawala ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Gayunpaman, ang kanyang blossoming ay nagdulot ng napakakaunting pinsala kay Mephisto. Halos hindi nagtamo ng anumang pinsala si Mephisto, ngunit siya ay bahagyang magulo. Break. Inabot ni Mephisto ang kanyang daliri at itinuro si James. Biglang gumuho ang espasyo sa paligid ng katawan ni James. Nasugatan na naman si James. Binuksan niya ang microcosm sa kanyang katawan, pinalabas ang kanilang mga kapangyarihan. With the blessing of these powers, tumaas agad ang aura ni James. Pagkatapos, ginawa niya ang Defying Heavens Art at gumawa ng 33 hakbang. Pinasabog ng puwersa ang katawan ni Mephisto. Ang kanyang enerhiya ng dugo ay umikot, at iniluwa niya ang isang subo ng dugo. Nang unahan si James, ginawa ni James ang Defying Heavens Art at naging sanhi ng pagluwa ng dugo ni Mephisto. Terra na James. Hindi mabilang na buhay na nilalang ang nanunood sa labanan sa labas ng Chaos District. Ang kahihinatnan ng labanan ang magpapasya sa kaligtasan ng Chaos District. May kaugnayan din ito sa kinabukasan ng 10 distrito ng Endless. Ang 10 distrito ay magugulo, at ang balanseng pinananatili ay masisira kung si James ay matatalo. Nagsuka ng dugo si Mephisto matapos hampasin ng Defying Heavens Art ni James. Nagdilim ang kanyang mukha, at malamig niyang sinabi, "Damn it. Nagawa mong saktan ako. Patay na patay ka." Talagang tumaas ang aura niya. Tapos, biglang may lumitaw na kakaibang sandata sa kamay niya. Ito ay isang geomantic compass na may mga misteryosong simbolo na nakaukit dito. Sa sandaling lumitaw ang sandata, lumipad ito at lumipad sa itaas ni James. Libo-libong mga inscription ang lumabas mula sa geomantic compass at pinalibutan si James. Agad na naramdaman ni James ang kakaibang kapangyarihan sa paligid niya. Pakiramdam niya ay unti-unting nauubos ang kanyang enerhiya at puwersa ng buhay. Ang kanyang buhok ay naging puti, at ang kanyang balat ay kulubot. Kakaiba, nagulat si James. Mabilis niyang pinatawag ang Infinity Steles at pinagsama ang mga ito para mabuo ang Boundless Pagoda. Ang Boundless Pagoda ay pumasok sa ika-10 anyo nito at naglabas ng maraming kulay na liwanag na sinag. Pagkatapos, lumipad ito paitaas at sinira ang mga inscription sa paligid ni James. Kaagad pagkatapos, bumangga ito sa mahiwagang geomantic compass. Kabanata 4983 Boom. Ang Boundless Pagoda ay bumangga sa geomantic compass, at isang malakas na puwersa ang tumagos sa hangin. Parehong naalis ang Boundless Pagoda at geomantic compass. Sina James at Mephisto ay nagdusa ng mga backlashes at nagsuka ng dugo.
Sa sandaling iyon, wala na si Mekaisto sa kalmado at composed na kilos tulad noong simulan ng kanilang laban. Siya ay magulo, at ang kanyang mukha ay malungkot. Hindi niya inaasahan na si James, na nasa Chaos Elemental rank lamang, ay magpapakawala ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan. Kahit na ang kanyang pinakadakilang sandata, ang Demonic Compass, ay hindi makayanan ang nakamamatay na pinsala kay James. Matapos palayain ni James ang kanyang sarili mula sa mga tanikala ng mga inscription, isinaaktibo niya ang landas ng buhay upang mabawi ang kanyang lakas at puwersa ng buhay. Sumulpot si James sa di kalayuan, humihingal. Hinawakan niya ang Boundless Sword, at ang Boundless Pagoda ay lumutang sa kanyang harapan. Nasugatan ang kanyang katawan, at may mga mantsa ng dugo sa mga sulok ng kanyang labi. Hindi niya inaasahan na si Mekaisto, na wala pang ikasampung bahagi ng kanyang lakas, ay magiging napakalakas. Sa kabila ng paggamit ng kapangyarihan ng Ten Path Techniques, ng Endless Heart, at ng Boundless Pagoda, hindi niya nagawang talunin si Mekaisto. Wala nang maraming trump card na natitira sa kanyang manggas. Nagsimulang mag-alala si James, natatakot na matalo siya kay Mekaisto. Si Zizel at Zayden ay nanunood ng labanan habang nagtatago. Ang lakas na ipinakita nina James at Mekaisto ay lumampas sa kanilang inaasahan. Napabulala si Zizel, napakalakas nila. Nagsimulang mag-isip si Zayden kung kaya ba niyang labanan ang mga ito kung aalis siya sa pag-iisa. Matapos ang isang mabilis na pagsusuri, naramdaman niyang hindi siya katugma kina James at Mekaisto ngayon. Samantala, naglunsad ng panibagong pag-atake si Mekaisto. Hinawakan niya ang Demonic Compass sa kanyang kamay at patuloy na inatake si James. Ang Demonic Compass ay lubhang kakaiba. Hindi lamang nito kayang lamunin ang lahat, ngunit maaari rin itong maglagay ng mga kasanayan sa pagkakulong. Nahaharap sa nakakatakot na Demonic Compass, ginamit ni James ang Boundless Pagoda upang ipagtanggol. Hindi mabilang na mga universo sa loob ng Chaos District ang nawasak, na pumatay sa kanilang mga naninirahan. Gayunpaman, walang oras si James na pakialaman sila. Ang prioridad niya ay patayin si Mekaisto at pagkatapos ay basagin ang 10,000 Demon Formation. Sa kalaunan, magagamit niya ang Endless Heart para ibalik ang Chaos District at buhayin ang mga inosenteng buhay na nawala sa labanan. Parehong nagpakita ng matinding lakas sina James at Mekaisto. Nilabanan ng Boundless Pagoda ang Demonic Compass, at ang laban ay isang pagkapatas. Boom! Nilusot ni James Boundless Pagoda ang mga hadlang ng Demonic Compass. Kaagad pagkatapos, pinalayas ni James ang Blithe Omniscience at nawala. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa likod ni Mekaisto. Isang kakaibang eksena ang biglang sumilay sa kanyang mga mata, at lumitaw ang mga inscription. Ang mga inscription ay nabuo sa sword energies at sa huli ay pinagsama upang bumuo ng isang nakasisilaw na mahabang espada. Ang mahabang espada ay sumugod patungo kay Mekaisto. Nag-react si Mekaisto sa oras at inihagis ang Demonic Compass para harangin ang mahabang espada. Gayunpaman, agad na pinaalis ng Boundless Pagoda ang Demonic Compass. Ang mahabang espada ay sumugod patungo kay Mekaisto. Ang Demon Eyes ni James ay nalinang na sa pagiging perpekto. Kahit na si Mekaisto ay may kakaibang pisikal na katawan, ang espada ay tumagos pa rin sa kanyang katawan. Ang espada ay agad na nahati sa mga inscription at sumabog sa loob ng kanyang katawan, na nagdulot ng matinding pinsala kay Mekaisto. Sumabog ang pagsabog sa kanang bahagi ng katawan ni Mekaisto. Matapos masugatan si Mekaisto, ngumiti si James. Gayunpaman, umapaw ang dugo mula sa kanyang labi. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, lumakas ang pag-asa ni James na manalo matapos masugatan ng husto si Mekaisto. Bukod dito, mayroon pa siyang ilang trump card. Pakiramdam ni James ay malaki ang tsansa niyang manalo sa laban. Kabanata 4984 si James, na naging perpekto sa kanyang Dobro Eyes, ay nagawang masaktan ng husto si Mekaisto. Si Mekaisto ay may kakaibang pisikal na katawan, ngunit ang mahabang espada ay tumagos pa rin sa kanyang laman. Ang Dobro inscriptions ay sumabog sa loob ng kanyang katawan, na nagdulot ng matinding pinsala sa kanya. Maliban sa mga nasugatan, malayong mapatay si Mekaisto.
Masyado siyang makapangyarihan, at hindi magiging madali ang pagpuksa sa kanya. Kahit si Emperor Raya ay hindi siya maalis at kinailangan siyang i-seal sa ilalim ng Chaos Tablet. Gayunpaman, ang kaluluwa at kapangyarihan ni Emperor Raya ay hamina na noon. Kung hindi, nagawa niyang patayin si Mekaisto. Pinaandar ni Mekaisto ang kanyang kapangyarihan at agad na gumaling ang mga sugat na natamo niya. Sa sandaling iyon, malungkot ang kanyang ekspresyon. Isang itim na aura ang lumitaw sa kanyang katawan at damaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay sumailalim sa isang banayad na pagbabago. Ang kanyang katawan ay balto, at ang kanyang damit ay napunit, na naglantad sa kanyang matipunong kalamnan. Ang kanyang pisikal na katawan ay lumakas pa kaysa dati. Naramdaman ni James na bumuti ang pisikal na lakas ni Mekaisto, at ang lakas na naglalabas mula sa kanyang katawan ay nadagdagan din. Nag-transform din ang demonic compass bilang isang gulong. Mabilis itong umikot at lumapit kay James. Napunit ng demonic wheel ang kawalan at sinarado si James. Boom! Inihagis ni James ang Blithe Omniscience upang maiwasan ang malakas na suntok. Nawasak agad ang buong lugar na kinatatayuan noon ni James. Matapos ang pagkawasak nito, ang enerhiya ng mga namatay ay nilamon ng 10,000 Demon Formation. Lumipad palabas ang Boundless Pagoda at nakipagsagupaan sa demonic wheel. Dumagundong. Nangyari ang mga pagsabog sa buong Doom Universe, na sinira ang maraming lugar. Matindi ang kanilang labanan. Pagkatapos mag-evolve si Mekaisto, mas malakas siya. Kahit na ginagamit ni James ang Boundless Pagoda, siya ay dahado at palagiang nasusugatan. Patuloy niyang ginagamot ang kanyang mga sugat, na lubhang naubos ang kanyang lakas. Halos naubos na ang kapangyarihan ni James defying Heaven's Art. Kailangan niyang palitan ang kanyang enerhiya sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang kanyang lakas ay bumaba ng husto kung wala ang defying Heaven's Art. Inactivate niya ang Endless Heart at hinigup ang kapangyarihan ng District Heavenly Paths para maibalik ang kanyang enerhiya. Sa isang labanan sa pagitan ng mga powerhouse, ang pagiging pabaya ay nakamamatay. Kahit isang sandali ng pagkagambala ay haantong sa pagkatalo. Sa sandaling iyon, bahagyang pabaya si James, at hinampos siya ng demonic wheel. Ang kanyang katawan ay agad na hiniwa sa kalahati. Mabilis na nawala si James sa ibang lugar at mabilis na binago ang kanyang katawan. Pagkagaling niya, dumating si Mekaisto dala ang demonic wheel. Mabilis na ginamit ni James ang Boundless Pagoda at nakulong si Mekaisto sa loob nito. Ang kapangyarihan ng 10-path techniques ay dumaan patungo kay Mekaisto mula sa lahat ng direksyon at nagdulot ng matinding pinsala sa kanya. Ilang sandali lang ay natatakpan na ng mga sugat ang kanyang katawan. Galit na umungol si Mekaisto, break. Ang demonic wheel ay biglang lumaki at naglabas ng isang inscription. Isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa inscription at nawasak ang walang hangganan na pagoda. Ang nabasag na Boundless Pagoda ay lumipad sa malayo at muling itinayo ang sarili. Napakalakas niya. Humanga si James sa lakas ni Mekaisto. Nagawa pang basagin ni Mekaisto ang Boundless Pagoda. Matapos makalaya, si Mekaisto ay nag-hover sa kawalan. Humihingal siya at pinagaling ang kanyang mga sugat. Biglang naramdaman ni James ang panganib na papalapit sa kanya. Sa oras na mag-react siya, huli na ang lahat. Isang clone ni Mekaisto ang lumitaw sa kanyang likuran at hinampas siya ng demonic wheel. Nahiwa ang likod ni James, at nawasak ang malaking bahagi ng kanyang laman. Nalantad din ang mga bali niyang buto. Kinilabutan si James. Si Mekaisto ay umaaligid sa kawalan sa kanyang harapan, ngunit isa pang Mekaisto ang biglang sumulpot sa kanyang likuran. Habang nalilito pa si James, pinalibutan siya ng ilang clone ni Mekaisto. Sa kabuuan, mayroong 8 Mekaistos. Kabanata 4,985 ang mga clone ay may parehong aura at lakas. Nakaramdam agad ng pressure si James sa sitwasyon. Nagpupumiglas na siya laban kay Mekaisto, ngunit ngayon ay kailangan niyang harapin ang 8 sa kanya. Nakakabilib ka, James. Wala ka ng choice kundi gumamit ng lihim na sining. Sabay-sabay na nagsalita ang 8 figure. Swoosh! Pagkatapos magsalita, kumilos silang 8. Pinalibutan nila si James at naglunsad ng magkakasunod na pag-atake.
Si James ay nalampasan at nahulog sa isang dahado. Ang kanyang buong katawan ay puno ng mga sugat, at ang kanyang mga buto ay nabali. Umasa siya sa kanyang makapangyarihang lakas upang piliting patatagin ang kanyang kalagayan at hawakan ang kanyang katawan. Ipinatawag niya ang tribulation liquid at inubos ito para gumaling ang kanyang nasugatan na katawan. Biglang lumitaw ang isang kidlat mula sa manipis na hangin at tumama kay Mekaisto. Nang inag ang katawan ni Mekaisto matapos hampasin. Kaagad pagkatapos, hindi mabilang na kidlat ang nagsimulang punan ng lugar. Ito ay mga kidlat na kapigatian na naglalaman ng walang kapantay na kapangyarihan. Madagandong kapigatian. Kalmado ang ekspresyon ni James habang ang mga ulap ng kapigatian ay pumapalibot sa kanyang katawan. Siya ay nakatayo sa gitna ng mga ulap ng kapigatian. Ang hindi mabilang na mga kidlat na kapigatian ay lumitaw mula sa mga ulap ng kapigatian. Ang mga ulap ng kapigatian ay binubuo ng mga mahiwagang inscription. Ang Thunderous Tribulations ay ang supernatural power ng Emperor of Tribulation. Sa pinakamalalim na bahagi ng Tribulation City, ang Emperor of Tribulation ay nagtatanggol sa lungsod. Gayunpaman, binibigyang pansin niya ang Tribulation World at ginamit ang Tribulation Path para lumikha ng Thunderous Tribulation. Ang Thunderous Tribulations ay hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Hindi lamang nito nagawang tumawag ng ilang kidlat ng kapigatian. Matapos ihagis ni James ang Thunderous Tribulation, kinailangan ni Mekaisto na tiisin ang 10,000 kapigatian. Pagkatapos lamang na makaligtas sa 10,000 kapigatian ay mabubuhay siya. Kung hindi, mamamatay siya. Tinakpan ng mga ulap ng kapigatian ang lugar, at hindi mabilang na mga kidlat na kapigatian ang nahulog mula sa langit. Ang bawat kidlat na kapigatian ay isang kapahamakan na kailangang malampasan ni Mekaisto. Si Mekaisto ay nakulong sa loob ng James Tribulation World na nilikha ng Thunderous Tribulation. Siya ay binomba ng mga nakakatakot na pag-atake sa Tribulation World, at ang kanyang mga clone ay nagdusa ng matinding pinsala. Arg! Sabay-sabay na umungal ang 8 figura. Lumitaw ang mga itim na aura mula sa 8 figura at pumailanglang sa langit na parang isang higanteng dragon. Pagkatapos, nagtipon ang aura upang bumuo ng isang malaking itim na espada. Break! Umalangaw-ngaw ang isang galit na boses. Ang napakalaking itim na espada ay tumama sa hangganan ng Tribulation World. Tumayo si James sa mga ulap ng kapigatian. Ang mga ulap ay nagkalat sa ilalim ng malakas na pag-atake ni Mekaisto. Nakaranas din ng backlash si James. Boom! Nawasak ang mundo ng kapigatian, at nakatakas si Mekaisto. Sa sandaling siya ay napalaya, ang kapangyarihan ng 10,000 kapigatian ay sumanib sa isang kidlat at tumama sa isa sa mga clone. Agad na nabura ang mga clone ni Mekaisto. Kabanata 4986 ang dumadagandong kapigatian na nilikha ng emperador ng kapigatian ay isang kahanga-hangang supernatural na kapangyarihan. Nagawa nitong pawiin ang isa sa mga clone ni Mekaisto. Ngayon, naiwan si James na may 7 kalaban. Bumangon ang bakas ng takot sa puso ni Mekaisto. Siya ay nagsumite ng isang lihim na sining ng mga extraterrestrial demons at nagpatawag ng 8 clone upang labanan. Ang bawat clone ay may lakas ng kanyang pangunahing katawan. Gayunpaman, mayroong isang downside sa kasanayan. Sa bawat clone na nawasak, ang kanyang lakas ay magdurusa din. Sa maikling panahon, hindi ito makakaapekto sa pagiging epektibo ng kanyang labanan. Gayunpaman, ito ay kapansin-pansing makakaapekto sa kanyang kabuoang lakas sa paglipas ng panahon. Laban sa isang powerhouse tulad ni James, ang pagbaba ng kanyang lakas ay tiyak na haantong sa kanyang pagkatalo. Nakakatakot siyang malakas. Bahagyang nag-iingat si Mekaisto. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si James, na nasa Chaos Illimita rank lang. Hindi maarok ang lakas ni James kung maabot niya ang Chaos Completer rank. Hindi ka pa ba aalis sa pag-iisa, Zayden? Mamamatay ako kapag hindi ka nagpakita kaagad, sigaw ni Mekaisto sa kawalan. Si Zizel, na nagtatago, ay nagtanong, ano ang dapat naming gawin, Ama? Si Zayden ay nanatiling nagtatago sa loob ng mga basag na Elysian inscriptions at sumagot, huwag mo siyang pansinin. Pagkatapos patayin ni James si Mekaisto, naabsorb ko ang energy niya.
Ang kanyang enerhiya ay magiging mas malakas kaysa sa buong Chaos District. Si Zayden ay kasalukuyang nasa kritikal na sandali sa kanyang paglilinang at ayaw niyang umalis sa pag-iisa. Kahit na siya ay umalis, gusto niyang magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa pagpatay kina James at Mekaisto. Kung siya ay lilito ngayon, ang kanyang hindi mabilang na mga taon ng pagpaplano ay magiging walang kabuluhan. Sa larangan ng digmaan, tumingin si James kay Mekaisto at mahinahong sinabi, "Sa tingin mo ba ay magpapakita si Zayden para tulungan ka?" Sa kanya, isang sangla ka lang. Haha, malamig na tawa ni Mekaisto. Isang sangla. Sino ang tunay na nakasangla? Sa tingin mo ba mapapatay mo ako, James? Hindi ko malalaman kung hindi ko susubukan. Kalmado ang itsura ni James. Kahit nasugatan siya, mataas ang moral niya. Ang mga buhay na nilalang sa labas ng Chaos District ay nanood ng labanan. Matapos makita ni James na naghagis ng thunderous tribulations, nagulat sila. Si James ang mananalo sa laban na ito. Napakalakas niya. Siya ay nagtataglay ng napakalakas na lakas kahit na nasa Chaos Elemental rank lang siya. Gaano siya kalakas kung maabot niya ang Chaos Completer rank noon? Ito ay hindi maisip. Si James ay nanatiling composed sa larangan ng digmaan. Samantala, si Mekaisto ay gumagawa din ng mga plano. Confident pa rin siya sa pagpatay kay James. Gayunpaman, kailangan niyang gumamit ng ilang trump card at magbayad ng isang presyo. Pinapanatili niya ang mga ito upang harapin si Zayden. Nag-atubili si Mekaisto na gamitin ang kanyang trump card dahil potensyal na banta pa rin si Zayden. Gayunpaman, hindi niya magagawang patayin si James kung wala sila. Mabibigo ang kanyang plano kung hindi mamatay si James. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya si Mekaisto na gamitin ang ilan sa kanyang mga trompeta. Makapangyarihan ka, James. Kung magpapatuloy ka sa paglaki, tiyak na hindi ako makakalaban sa iyo sa hinaharap. 1/4. Sayang at hindi ka na mabubuhay sa araw na iyon. Umalangaw-ngaw ang boses ni Mekaisto. Kalmadong sagot ni James, "Ganun ba? Ano pa ang mayroon ka?" Hindi sumagot si Mekaisto bagkus ay nagpatawag siya ng isang itim na kristal. Ito. Natigilan si James matapos makita ang itim na kristal. Ang itim na kristal ay kapareho ng mga nakuha niya matapos patayin ang mga ina. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng itim na kristal ay mas maringal kaysa sa mga nakuha niya. Kabanata 4987 malawak ang pagkakaiba ng mga itim na kristal na matatagpuan sa loob ng mga ina at ang mayroon si Mekaisto. Magkapareho ang aura ng dalawa, ngunit magkaiba ang kanilang kapangyarihan. Kalmadong tanong ni James, "Anong klaseng kristal yan?" "Hindi mo malalaman," malamig na sagot ni Mekaisto. Inubos ni Mekaisto ang itim na kristal. Agad na bumuti ang kanyang aura at lakas. Kasabay nito, ang iba pang 6 na clone ay lumakas din. Pagkatapos ubusin ang kristal at pagsipsip ng mga kapangyarihan nito, ang aking lakas ay maibabalik sa kalahati ng kung ano ito sa aking pinakamataas. Paano ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa akin? Umalangaw-ngaw ang boses ni Mekaisto. Naramdaman ni James ang nakakatakot na aura ni Mekaisto. Sa ilalim ng nakakadurog na aura, nahihirapang huminga si James. Tila natakpan na ang lakas ng kanyang katawan, at bumagal ang daloy ng kanyang dugo. Humakbang si Mekaisto at sumulpot sa harap ni James na may isang flash. Pagkatapos, inihampas niya ang kanyang kamao kay James. Ang pag-atake ni Mekaisto ay agad na nasugatan kay James. Nagsimulang bumagsak ang kanyang katawan, ngunit pinilit niya itong pinanatili sa isang piraso. Pagkatapos, pinalayas niya ang Blithe Omniscience para makatakas. Sa isang pagkakataon lang, tumakas si James sa malayo sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, hinabol siya ni Mekaisto at walang tigil na umatake. Hinimok ni James ang kapangyarihan ng District Heavenly Paths na protektahan ang kanyang katawan. Gayunpaman, hindi sila naging epektibo laban sa mga pag-atake ni Mekaisto. Sa isang hit lang, nabasag ang protective barrier. Muli, nasugatan si James. Ang mga powerhouse na nanunood mula sa labas ng Chaos District ay may mga solemn na ekspresyon, lalo na ang mga mula sa human universe. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Thea at unti-unting namuo sa kanyang mga pisngi.
Nabawi na ni Mephisto ang 50% ng kanyang lakas. Walang laban si James sa kanya at palagi siyang nasugatan. Sa sandaling iyon, bahagyang nawalan ng malay si James. Gayunpaman, ang sakit sa kanyang laman at kaluluwa ang gumising sa kanya. Biglang lumitaw ang isang misteryosong pormasayon, at isang figure ang nakaupo sa isang lotus na posisyon sa loob nito. Hindi na nakayanan ni James ang kanyang pisikal na katawan. Ang kanyang kaluluwa ay tumakas at lumubog sa figure sa loob ng pormasayon. Habang ang kaluluwa ni James ay sumanib sa figure, ang kanyang orihinal na katawan ay nahulog. Ang figure sa loob ng pormasayon ay nagmulat ng mga mata at dahan-daang naging matibay. Pagkatapos, humakbang siya at umalis sa formation. Humarap siya sa harapan ni Mephisto at ibinaba ang kamao. Nagkaroon ng komprontasyon ang dalawa, at napatumba si Mephisto. Nagulat si Mephisto sa kinalabasan. Nabawi na niya ang 50% ng kanyang lakas ngunit dahado. Naisip niya sa sarili, kakaiba ang lalaking ito. Inihagis ni James ang Blithe Omniscience, lumipad sa likod ni Mephisto, at umatake. Sa maikling sandali, ang 7 Mephistos ay napilitang umatras na may mga pinsala. Tumayo si James sa kawalan at naramdaman ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan. Bakas sa mukha niya ang kalmado at kumpiyansa. Ang kanyang pisikal na katawan ay nawasak, kaya ang kanyang kaluluwa ay sumanib sa figure ng pormasayon. Ngayon, nangingibabaw ang kanyang lakas. Sa sandaling iyon, muling kumilos si Mephisto. Pinalibutan ng 7 Mephisto si James mula sa lahat ng panig at sumalakay. Sa sandaling iyon, pinalibutan ng formation si James at hinarang ang kanilang mga atake. Ang 7 Mephistos ay nasugatan. Natamba sila at nagsuka ng dugo. Kabanata 4,989, para itinulak mo ako sa puntong ito, nakakamangha ka James. Kahit mamatay ka, ang pangalan mo ay maaalala. Umalangaw-ngaw ang boses ni Mephisto. Maya-maya, may kakaibang kapangyarihan ang lumabas sa kanyang katawan. Tila isang mahalagang bahagi ng kanyang sarili ang kanyang isinakripisyo. Isang malakas na kapangyarihan ang bumalot sa kanya, at ang kanyang lakas ay agad na naibalik. Mas naging matatag din ang nasugatan niyang katawan. Sa sandaling iyon, nabawi niya ang kanyang pinakamataas na lakas. Noong panahon ni Emperor Raya, ang ikalawang commander ng extraterrestrial demons, si Mephisto, ay mas malakas kaysa sa third commander. Walang ideya si James kung gaano kalakas si Mephisto sa kanyang tuktok. Ang alam niya lang ay isinakripisyo ni Win ang kanyang sarili para saktan ang ikatlong commander ng extraterrestrial demons na si Livy. Si Zayden at Zizel ay patuloy na nanunood mula sa dilim. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga sirang inscription ang natipon upang bumuo ng isang translucent figure. Isang smile ang nabuo sa mukha ni Zayden. Sabi niya, nagamit na ni Mephisto sa wakas ang demonic pill na ibinigay sa kanya ng kanilang Great Commander. Nagtataka, nagtanong si Zizel, ano itong demonic pill? Sumagot si Zayden, sinabi sa akin ni Mephisto na alam na ng kanilang Great Commander na mabibigo ang kanilang pagsalakay. Ito ay isang hindi maiiwasang resulta. Gayunpaman, nakagawa na sila ng masusing paghahanda. Alam nila na hahabulin ni Emperor Raya ang kanilang dakilang commander kapag tumakas siya. Si Mephisto ang pinakamahalagang piraso sa kanilang plano. Kinailangan niyang manatili at mabuklod sa Endlos. Tungkol sa demonic pill, narinig ko na ito ay pino ng powerhouse sa likod ng dakilang commander ng extraterrestrial demons. Kailangang isakripisyo ng isa ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Anuman ang kalubhaan ng pinsala, ang demonic pill ay makakatulong na maibalik ang lakas ng isang tao sa sukdulan, tuwang-tuwa na paliwanag ni Zayden. Nakakamangha talaga si James. Pinilit niya si Mephisto na gamitin ang demonic pill at isakripisyo ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Gayunpaman, may kontra sa paggamit ng demonic pill. Pagkatapos ng labanan, ang gumagamit ay papasok sa isang panahon ng kahinaan at kakailanganing muling magkatawang tao. Hindi mapapanatili ng user ang kanilang cultivation power pagkatapos ng reincarnation ngunit talagang mabilis itong makakabawi. Sa kalaunan, babalik ang user sa kanyang peak state. Kahit na manalo si Mephisto sa laban na ito, hindi siya magiging banta sa akin. Kung nais niyang magawa ang kanyang gawain, kailangan niyang mabuhay.
Iiwasan niya akong awayin at mabilis na magtatago para ma-reincarnate. Pagkatapos, maghihintay siya para sa perpektong pagkakataon upang muling lumitaw. Habang nagtatago siya, maaari kong kontrolin ang mga endlos. Sa oras na bumalik siya sa kanyang pinakamataas na lakas, hindi ko na kailangang matakot sa kanya. Pagkatapos magpaliwanag, tumawa si Zayden. Ikaw ay matalino gaya ng dati, ama. Isang ngiti ang nabuo sa magandang mukha ni Zizzle. Matapos isakripisyo ni Mekaisto ang kanyang kaluluwa at i-activate ang demonic peel, nabawi niya ang kanyang pinakamataas na lakas. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay magiging ikatlo sa panahon ni Emperor Raya. Noon, tanging si Emperor Raya at ang kanilang dakilang commander ang maaaring sugpuin siya. Maliban sa kanila, siya ay walang kapantay. Iniunat niya ang kanyang katawan at naramdaman ang isang pamilyar na kapangyarihan na dumadaloy sa kanya. Agad na gumuhit ang ngiti sa kanyang mukha. Hanga ako, James. Nasa Chaos Elemental rank ka lang, pero itinulak mo ako sa puntong ito. Inaamin kong napakalakas mo. Baka naging mabuting magkaibigan tayo kung hindi dahil magkaiba tayo ng panig. Ngayong nakuha ko na ang aking lakas, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon. Sa di kalayuan, napakunot ang noo ni James matapos maramdaman ang kapangyarihan ni Mekaisto. Ito ba ang lakas ni Mekaisto sa kanyang rurok? Kaya ito ang lakas na nagpang-inig sa takot ng mga buhay na nilalang ng Endlos. Kabanata 4,971. Kahit na mapatay ni Mekaisto si James, mauubos ang kanyang kapangyarihan. Noon, hindi na niya kayang harapin si Zayden at kinailangan niyang muling magkatawang tao at magtago. Hindi niya ginustong mangyari iyon. Magtrabaho ka sa akin. Kaya kong ibigay lahat ng kailangan mo. Hindi kailanman. Sige, kung ganoon. Wala na akong ibang sasabihin sa'yo. Dahil nabigong makipag-ayos kay James, hindi nag-aksaya ng panahon si Mekaisto. Kaagad, nahati ang kanyang katawan sa maraming clone. Lumitaw ang 7 clone. Kasama ang kanyang pangunahing sarili, mayroong 8 sa kanya. Muli niyang ipinakita ang kanyang kakaibang sikretong sining. Lahat ng 8 katawan ni Mekaisto ay may pantay na lakas. Ang lihim na sining na ito ay nangangailangan ng malaking halaga ng enerhiya. Kung mapatay ang isang clone, hihina ang kapangyarihan ni Mekaisto. Gayunpaman, isinaaktibo niya ang demonic peel na nakapaloob sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang kakayahan ay naibalik sa sukdulan nito. Ang kanyang kapangyarihan, na naubos sa panahon ng labanan, ay ganap na naibalik. Swoosh! Agad, pinalibutan ni Mekaisto at ng kanyang 7 clone si James. Ang parehong kayamanan, ang demonic compass, ay lumitaw sa kanilang mga kamay. 8 demonic compass ang lumipad patungo kay James. Hinawakan ni James ang boundless sword at iwinagayway ito. Sa sandaling bunutin niya ang kanyang espada, ang greater paths ay naging isa sa espada at naging sword energies. Sa isang iglap, 8 sword energies ang lumabas. Ang 8 sword energies ay sumalungat sa 8 demonic compass. Dumagundong. Agad na nahati ang lugar. Kahit na naibalik ang kakayahan ni Mekaisto at magagamit niya ang kanyang napakalakas na lihim na sining, umasa lamang si James sa kanyang lakas at sa boundless sword upang may sigawa ang universal sword art, na maaaring hamarang sa pag-atake ni Mekaisto. Bagamat napigilan ni James ang pag-atake ni Mekaisto, nawasak ang espasyo sa paligid niya. Kasunod ng pagkawasak, isang nakakatakot na kapangyarihan ang lumabas sa kanilang paligid. Nagbitak ang pisikal na katawan ni James kasabay ng bitek ng kawalan. Sa kritikal na sandali na ito, umikot ang Pormasayon sa ilalim ni James. Kasunod ng pag-ikot ng Pormasayon, isang Pormasayon ang lumitaw sa paligid ni James at hinarangan ang kapangyarihan ng pagkawasak ng espasyo. Muling umatake si Mekaisto. Sa isang pag-iisip, ipinatawag ni James ang Boundless Pagoda. Ang ika-10 anyo ng walang hangganan na pagoda ay agad na nilamon ang isa sa mga clone ni Mekaisto, na natrap ang clone sa loob nito. Sa sandaling natrap ang clone, lumitaw ang isang pares ng Dobro eyes. Hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw sa pinakamalalim na bahagi ng mga mata. Nagtipon sila at naging sword energies. Lumitaw sila sa Boundless Pagoda sa isang iglap at tumusok sa katawan ng clone. Bagamat nawasak ang isa sa mga clone ni Mekaisto,
hindi ito nagdulot sa kanya ng fatal injuries. Gamit ang demonic compass sa kanyang kamay, pinuntirya niya ang Boundless Pagoda. Ang Boundless Pagoda ay nagkapira-piraso, ngunit ang mga pirasong iyon ay mabilis na nanimbalik at nabuo muli ang Boundless Pagoda. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Tumalon si James, at ang porma sayon sa ilalim niya ay pinakawalan. Lumaki ang porma sayon at natrap ang tatlong clone ni Mephisto ng sabay-sabay. Ang tatlong na-trap na clone ay sabay-sabay na umatake, sinusubukang sirain ang formation. Tatlong demonic compass ang sabay na umaatake sa formation. Ang pag-atake ay katumbas ng tatlo sa pangunahing mga sarili ni Mephisto na sabay na umaatake. Nakakatakot ang kapangyarihan. Gayunpaman, ang tatlong clone ay hindi maaaring ganap na masira ang pagbuo. Ang kanilang mga pag-atake ay nagawa lamang na gumawa ng bitek sa porma sayon. Sa isang iglap, hindi mabilang na pagbabago ang naganap sa pagbuo. Ang bawat pagbabago ay naglalaman ng ibang inscription. Bawat isa sa kanila ay isang nakakatakot na supernatural signature skill. Ang Universal Sword Art, Blossoming, Thunderous Tribulations, 10 Path Techniques. Hindi mabilang na mga kasanayan sa lagdaang lumitaw, na nagpapatibay sa kapangyarihan ng pagbuo. Kahit tatlo sa mga pangunahing selves ni Mephisto sa formation, sila ay na-overpower at patuloy na nakakuha ng mga hit. Chapter 4,993 huminga ng malalim si James. Sa kasalukuyan, kailangan niyang patayin ang isa sa mga clone ni Mephisto upang pahiniin ang kanyang kakayahan. Swoosh! Isang porma sayon ang lumitaw ng wala saan at nilamon ang isa sa mga clone ni Mephisto. Kapag na-trap ang clone, nawala si James at lumitaw sa itaas ng formation. Lumitaw sa kanyang katawan ang kapangyarihan ng 10 landas. Tulad ng isang dragon, ang mga kapangyarihan ng 10 landas ay bumaril sa langit. Ang kapangyarihan ng 10 landas ay pumuno sa kalangitan at nag-cruise sa isa't isa. Habang tumatawid sila sa isa't isa, sila ay naging mahiwagang mga inscription. Sa isang iglap, ang mga inscription ay bumuo ng isang nakakatakot na porma sayon. The Tenfold Realms Transcendent Art. Sa unang bahagi ng labanan, ginamit ni James ang pinaka-nakakatakot na kasanayan sa lagda ni Emperor Raya, ang Tenfold Realms Transcendent Art. Ang Tenfold Realms Transcendent Art ay isang porma sayon at isang mundo. Ito ay nabuo ng 10 uri ng pinakamataas na kapangyarihan at 10 uri ng pinakamataas na inscription. Ang isa sa mga clone ni Mephisto ay nakulong sa formation, habang ang Tenfold Realms Transcendent Art ay nasa labas ng formation. Kahit na si Mephisto ay hindi kayang tanggapin ang pressure ng formation at ang Tenfold Realms Transcendent Art. Sa Tenfold Realms Transcendent Art, 10 uri ng mga inscription at 10 uri ng kapangyarihan ang patuloy na magkakaugnay. Pagkatapos, isang kakaibang kapangyarihan ang sumabog. Ang kapangyarihan ay pumasok kaagad sa porma sayon. Sa isang iglap, hindi mabilang na pagbabago ang nangyari sa formation. Samantala, ang katawan ng clone sa porma sayon ay agad na nilipol. Nawala ito sa formation. Sa pamamagitan ng paggamit ng Tenfold Realms Transcendent Art, nagawa ni James na patayin ang isa sa mga clone ni Mephisto. Kahit isang clone lang ang napatay ni James, malaki ang binayaran niya para dito. Dahil mababa ang kanyang cultivation rank at limitado ang kanyang kapangyarihan, ang paggamit ng Tenfold Realms Transcendent Art ay pilit na pinahirapan siya. Kahit na mayroon siyang puso ng Endlos at maaaring patuloy na sumipsip ng kapangyarihan mula sa 9 na distrito ng Endlos upang palitan ang kanyang kapangyarihan, hindi siya makakabawi sa maikling panahon. Isa pa, matindi ang labanan. Kung magpahinga siya kahit isang segundo, matatalo siya at mamamatay. Wala na siyang panahon para ibalik ang kanyang kapangyarihan. Matapos patayin ni James ang isa sa mga clone ni Mephisto, ang iba ay nagpatuloy sa pag-atake sa kanya. Ang porma sayon ay nakakakuha ng isang clone, kaya't si James ay wala ng proteksyon sa porma sayon. Kaya, inatake si James ng iba pang clone ni Mephisto at ang pangunahing sarili ni Mephisto. Kahit na pumasok ang kaluluwa ni James sa porma sayon, hindi niya kinaya ang mga pag-atake. Sa oras na ito, nakaramdam siya ng matinding sakit na nagmumula sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang kaluluwa ay pinipilit na lumabas sa kanyang pisikal na katawan.
Nahihilo siya, at naging malabo ang kanyang isip. Malapit nang matalo si James. Gumamit siya ng lahat ng uri ng taktika. Nagbayad siya ng napakalaking halaga ngunit maaari lamang patayin ang isa sa mga clone ni Mephisto. Mayroon pa ring 6 na clone at naiwan ang pangunahing sarili ni Mephisto, ngunit walang kapangyarihan si James na patayin ang iba sa kanila. Talaga bang mamamatay ako sa labanan sa Chaos District? I'm sorry. Ginawa ko talaga ang best ko. Malabo ang isip ni James. Isang matinding pagnanais na mabuhay ang bumalot sa kanyang puso. Ilang sandali lang ay naging matino na siya. Maya-maya, nakita niya ang magulo na Chaos District. Nakita rin niya ang isang malaking lugar ng Chaos District na naging endless void. Ang natitirang bahagi ng Chaos District ay nasa matinding kahirapan. Sa sandaling ito, naisip ni James ang isang buhay na nilalang, ang kapatid ni Winton, si Zella. Sinabi ni Zella na nakita niya ang isang bahagi ng hinaharap ni Chaos. Nakita niyang naging kulay abo si Chaos at wala na. Nag-iwan siya ng inscription. Sa inscription ay mga salitang sinabi niya. Sinabi niya kay James na buksan ang inscription kapag siya ay nasa isang dead end o kawalan ng pag-asa. Sa pag-iisip nito, may napagtanto si James. Dagdag Kabanata 4,974 sa kawalan ng pag-asa, naisip ni James ang inskripsyong iniwan ni Zella. Sabay tawag sa inskripsyon na naiwan ni Zella at pinasok ang inskripsyon kasama ang kanyang Zen. Isang anino ang lumitaw sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isipan. Unti-unting nagmaterial ang anino at naging isang babaeng nakasuot ng puting damit. Mahaba at malago ang buhok ng ginang. Nagmukha siyang marangal at matalino. James, tawag niya. Ang pagbukas mo ng inskripsyon na ibinigay ko sa iyo ay nangangahulugan na nakarating ka na sa punto na wala kang ibang pagpipilian kundi ang mabuhay at mamatay sa Chaos District. Iyon o ang buong Endlos ay nabubura. Zella, ano ang dapat kong gawin ngayon? Nag-aalalang tanong ni James. Nakatago sa inskripsyon ang isang bahagi ng kaluluwa ni Zella. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng inskripsyon, maaaring makipag-usap ang isa kay Zella. Umiling si Zella at sinabing, James, hindi tama ang timing ng laban na ito. Ito ay isang stalemate. Ito ay ang Chaos District, Endlos, at ang iyong kalamidad. Ang tanging paraan mo ay ang sumuko. Sumuko. Natigilan si James. Oo. Tumango si Zella at sinabing, kung susuko ka, mabubuhay ang Deputy Leader ng Extraterrestrial Demons at ang Grand Patriarch ng Doom Race, na namamahala sa mga bagay sa dilim. Kasunod ng iyong pagsuko, makokontrol ni Zayden ang Endlos sa hinaharap. Samantala, ang Deputy Leader ng Extraterrestrial Demons ay babalik sa Dark World. Magkakaroon ng pansamantalang kapayapaan ang Endlos. Hindi tama ang timing dahil hindi pa umabot sa peak ang kakayahan mo. Ang pagsuko ay nangangahulugan ng pagpili na mabuhay. Pagkatapos sumuko, maaari kang magtago at magsaka. Kapag naabot na ng iyong cultivation base ang rurok nito, magiging madali sa iyo ang lahat. Tsaka, patuloy ni Zella, kahit sumuko ka na, kailangan mo pa ring tuparin ang ilang kondisyon para mabuhay. Minsan ay nakakuha ako ng pananaw sa lihim ng langit. Napagtanto ko na may kumikislap na light beam kapag malapit nang masira ang Chaos District. Agad-agad, naramdaman ko ito. Naramdaman kong lumitaw ang sinag sa simula ng kapanganakan ni Endlos. Ito ay mahiwaga. Ang hitsura ng sinag ng liwanag ay ang iyong oras upang umatras. Ang ilaw na sinag ay magdadala sa iyo palabas ng lugar. Makakaligtas ka. James, kailangan mong kumapit hanggang lumitaw ang sinag. Kung hindi mo kaya, mamamatay ka sa labanan. Limitado ang kakayahan ko. Wala akong masyadong makikita sa hinaharap. Hindi ko makita ang ending mo. Hindi ko makita kung umalis ka na may sinag. James, ingat ka. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa isip ni James. Nang ipatawag ni James ang inscription ni Zella, inatake muli ni Mephisto si James. Ang demonic compass ay patuloy na umaatake kay James. Puno ng mga sugat ang katawan ni James. Lumalabo na rin ang isip niya. Pinakiramdaman niya ang paligid ngunit hindi niya maramdaman ang sinag ng liwanag na binanggit ni Zella. Alam niya na ang sinag ng liwanag ay ang kapalaran ng Herstellan Art. May 3 light beam. Sa lugar na ito, lilito ang isa sa mga light beam.
Gayunpaman, walang light beam ang lumitaw sa lugar at sa buong Chaos District. Talaga bang hindi ako kakapit hanggang lumitaw ang sinag ng liwanag? Nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si James. Walang kwenta ang buhay niya. Gayunpaman, ang mga usapin sa kamay ay hindi naayos. Buhay pa si Mekaisto. Hindi nagpakita si Zayden. Hindi nasisiyahan si James. Walang tigil na inatake ni Mekaiso si James. Bawat pag-atake ay nasaktan si James. Nabasag ang formation ni James. Ang kanyang kaluluwa ay nililipol. Kabanata 4,995 sa sandaling ito, sa Human Universe, natarante si Livy nang makitang natatalo si James. Livy, kailangan mong pag-isipang mabuti. Kung kumilos ka ngayon, hindi ka na babalik. PM not going back, galit na sigaw ni Livy. Sa sandaling ito, ginaisang niya ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa at na-activate ang demonic pill na nagtago sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa pagkatapos ng kanyang sakripisyo. Sabay-sabay na nagbago ang kanyang aura at lumakas. Habang inilalabas niya ang kanyang aura, gumuho ang pangunahing bulwagan ng Heavenly Court. Court Ha! Maraming powerhouse sa Heavenly Court ang nagulat. Bago pa sila makapag-react, nawala na si Livy. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa larangan ng digmaan ng Chaos District. Ang kanyang payat na figure ay nakasuot ng asul na damit. Nagkaroon siya ng kahanga-hangang aura. Natigilan si Mekaisto sa kanyang hitsura. Mekaisto, tumigil ka, sabi ni Livy. Livy. Tinitigan ni Mekaisto si Livy na nakatayo sa harapan niya. Matapos maramdaman ang kanyang aura at kapangyarihan, natuwa siya. Anya, naalala mo ang iyong mga alaala? Naka-recover ka na ba? Remember some stuff? Sabi ni Livy bago sumulyap kay James, na natatakpan ng mga sugat at mahinang soul aura. Hindi mo maaaring patayin si James. Nang marinig iyon ni Mekaisto ay nagdilim ang kanyang ekspresyon. Livy, huwag mong kalimutan ang iyong kapanganakan at misyon. Binigyan ka lang ni James ng kaluluwa. Ang tunay mong pagkatao ay ang Grand Priestess, galit na sigaw ni Mekaisto. Alam na, sabi ni Livy, hindi mo siya mapapapatay. Hindi pwede. Kung hindi siya mamamatay, hindi matutupad ang plano. Umungol si Mekaisto, kung maglakas loob kang pigilan ako, papatayin din kita. Bakit hindi mo subukan? Nagdilim ang ekspresyon ni Livy. Parehas ang aura niya kay Mekaisto. 2/4. Dapat mamatay si James. Hawak ni Mekaisto ang demonic compass. Kailangan ko siyang protektahan. Unti-unting lumakas ang aura ni Livy. Isang itim na apoy ang bumalot sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, sinunog niya ang kanyang kaluluwa, dugo, at lahat ng iba pa. Kahit na naibalik ang kanyang kakayahan, alam niya kung gaano kalakas si Mekaisto. Ang kanyang pagkakataon na talunin si Mekaisto ay hindi tiyak. Sa kasalukuyan, hanggat may oras si Mekaisto, papatayin niya si James. Kaya naman, hindi maibigay ni Livy si Mekaisto ng anumang oras o pagkakataon. Sinunog niya at isinakripisyo ang sarili para makakuha ng mas malakas na kapangyarihan. Siya ay nasa Chaos Complete rank. Ngayon, mas malakas ang aura niya. Ang kanyang aura ay nalampasan na ang Chaos Complete rank. Naglabas siya ng aura ng Sovereign rank. Ikaw, hindi makapaniwala si Mekaisto sa nangyayari. Tinalikuran mo na ang misyon mo para kay James. Siguradong naghahanap ka ng kamatayan. Ves, sabi ni Livy, binibigkas ang bawat salita, pagod na ako. Ayokong maging Grand Priestess. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para wakasan ang lahat ng sama ng loob at muling magkatawang tao. Mabubuhay ako ng bagong buhay kasama ang pagkakakilanlan ni Livy. Mekaisto, sumama ka sa akin at kalimutan ang lahat. Mamuhay tayo ng bagong buhay sa Endlos. Itinaas ni Livy ang kanyang kamay, at lumitaw ang mga ilusyonaryong palad. Ilang ilusyonaryong palad ang humawak sa mga clone at pangunahing sarili ni Mekaisto bago ito pinagsanib ng malakas. Pagkatapos, nawala sina Livy at Mekaisto sa Chaos Battlefield. Sila ay namatay. Ang kapangyarihang naiwan nila ay mabilis na nilamon ng 10,000 Demon Formation. Kabanata 4,996 na nabawi ni Livy ang kanyang pinakamataas na lakas, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong talunin si Mekaisto.
Ang kanilang mga kakayahan ay medyo pare-pareho. Gustong patayin ni Mephisto si James, ngunit hindi yun pinayagan ni Levi. Alam niyang nagtatago pa rin si Zayden sa dilim. Sa kasamaang palad, ito lang ang kaya niyang gawin. Ang natitira ay mga panloob na gawain ni Endlos. Kung papatayin o hindi ni Zayden si James ay hindi isang bagay na mapagpasyahan ni Levi. Napigilan lang niya si Mephisto na patayin si James. Isinakripisyo niya ang sarili para makakuha ng mas malakas na kapangyarihan. Pilit niyang ginawang muling magkatawang tao si Mephisto kasama niya. Sa kawalan, isang geomantic compass ang naiwan. Ito ang sandata ni Mephisto, ang demonic compass. Nanatili pa rin ang 10,000 demon formation. Patuloy nitong nilalamon ang Chaos District. Pansamantalang natapos ang labanan, at nagkaroon ng pagkakataon si James na magpahinga. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Nakita niya lahat ng ginawa ni Levi. Hindi niya inaasahan na ililigtas ni Levi ang kanyang buhay at bibigyan siya ng pagkakataong makahinga. Haha, sa dilim, isang pagsabog ng masasamang tawa ang narinig. Namatay na ang deputy leader at third commander ng extraterrestrial demons. Sina Taran at James ay malubhang nasugatan. Ngayon, sino sa Endlos ang kapareha ko? Ang boses ay umalingaw sa buong Chaos District. Sa bingit ng kamatayan, tumayo si James sa chaotic void. Sa sandaling ito, ang kanyang mga pinsala ay masyadong malala. Ang kanyang kaluluwa ay hindi na makahawak at hindi na makapagpatuloy na maging isa sa porma sayon. Umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang pisikal na katawan. Naging anino ang kanyang katawan habang nakaupo sa hindi kumpletong porma sayon. Sa oras na ito, napakahina ng kaluluwa ni James. Samantala, gumuho ang buong Chaos District. Gustong pigilan ito ni James. Gayunpaman, wala siyang kapangyarihan. Sa labas ng Chaos, maraming powerhouse ang nakakita sa sitwasyon ngunit hindi kumilos. Wala silang kakayahang kumilos. Kahit na gumawa sila ng aksyon, ito ay walang silbi. Ang Chaos District ay nilalamon ng 10,000 demon formation. Ang Chaos District ay nawawala. Sa kabilang banda, si Zayden, na nagtatago sa dilim, ay lumalakas. Nakita ni James ang Chaos District na nawala. Hinintay niyang lumitaw ang sinag ng liwanag. Gayunpaman, ang ilaw na sinag na binanggit ni Zella ay hindi lumitaw kahit naganap na nawala ang Chaos District. Matapos mawala ang Chaos District, nagpakita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang magandang babae. Sila ay sina Zayden at Zizel. Pareho silang humarap sa espiritu ni James. Nagtaas ng kamay si Zayden, gustong tanggalin si James para maiwasan ang mga gulo sa hinaharap. Pare, teka, biglang sabi ni Zizel. Anong mali? Napatingin si Zayden kay Zizel. Sabi ni Zizel, pare, hindi naman threat si James ngayon. Marami siyang sekreto. Mayroon din siyang Tenfold Realms Transcendent Art. Napaka-misteryoso ng porma sayo na iyon. Bagamat kasalukuyan kang walang talo sa Endlos, kung makukuha mo ang mga sekreto ni James, maaari kang makapasok sa sovereign rank. Tama ka. Ikinalat ni Zayden ang kapangyarihan sa kanyang palad. Sa sandaling ito, sa di kalayuan, isang sinag ng puting liwanag ang mabilis na bumaril. Nandito na. Nakita ng espiritu ni James ang sinag. Natuwa siya. Sa isang pag-iisip, ang porma sayon ay naibalik ng mabilis. Nilamon nito ang demonic compass na naiwan ng patay na clone ni Mephisto bago nawala. Samantala, ang espiritu ni James ang nag-activate ng Blithe Omniscience. Sabay-sabay siyang nagpakita sa harap ng sinag. Ang kanyang espiritu ay naging isa sa sinag ng liwanag. Dumating ang ilaw at mabilis na umalis. Nawala ito sa isang iglap. Umalis si James kasama ang sinag at demonic compass. Kabanata 4,997 Gayunpaman, iniwan ni James ang Endless Heart. Nang umalis siya, ginamit niya ang huling bit ng kapangyarihan ng kanyang espiritu para i-activate ang Endless Heart. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Endless Heart para ibalik ang nawala na Chaos District, hinayaan ang hindi mabilang na buhay na nilalang sa Chaos District na mabuhay muli. Matapos niyang gawin ang lahat ng ito, halos maubos ang kanyang soul power. Kaunti na lang ang natira. Masyadong mabilis ang lahat. Napakabilis ng pangyayari kaya hindi nakapag-react si Zayden. Ano iyon?
Gustong maramdaman ni Zayden ang sinag. Gayunpaman, kahit na siya ay napakalakas, hindi niya maramdaman ang pagkakaroon ng sinag. Itong brat, walang magawa si Zizzle. Saglit na nag-isip, sinabi niya, siguradong ginamit ni James ang huling bahagi ng kanyang kapangyarihan para i-activate ang Endless Heart, i-recover ang nawala na Chaos District at muling binuhay ang mga buhay na nilalang sa Chaos District. Bagamat na ibalik niya ang Chaos District, binayaran niya ang presyo ng kanyang buhay. Kung tungkol sa sinag ng puting liwanag, ito ay dapat na soul light ni James. Ngayon, wala na si James. Ang kanyang soul light ay wala na rin. Hindi alam ni Zizzle ang totoong Herstellan art. Hindi rin niya alam ang tungkol sa tatlong sinag ng liwanag na lumitaw sa pagsilang ni Endlos. Kaya, maaari lamang niyang hulaan kung ano ang nangyayari. Ganon din ang naisip ni Zayden. Sa pagkakataong ito, nakangiti siya. Si James, Mechaisto, at ang ikatlong commander ng extraterrestrial demons ay nawala mula sa Endlos. Ngayon, ang pinakamalaking kaaway ni Zayden ay si Taran, na malubhang nasugatan. Matapos makaranas ng matinding labanan, si Taran ay nagdusa ng matinding pinsala. Madali para kay Zayden na patayin si Taran. Ang mga sumusunod sa akin ay uunlad. Ang lumalaban sa akin ay mapapahamak. Tumayo si Zayden sa naibalik na chaotic void. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong 10 distrito. Sa labas ng Chaos District, sa Human Universe, tahimik ang lahat. Napaluha si Thea at ang iba pa. Tumulo ang luha sa kanilang mga mukha. Akala nila gagawa ng milagro si James. Sa kasamaang palad, si James ay hindi gumawa ng anumang himala. Natalo siya sa huli. Tuluyan na siyang nawala sa Endlos. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong muling magkatawang tao. Si Thea ay nakatayo sa pangunahing bulwagan ng langit na hukuman, na naging isang kasiraan. Naluluha ang kanyang mga mata. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao nang may mga ugat sa kanyang mga braso. Lumapit ang Ancestral Blood Master at tinapik si Thea sa balikat. Gusto niyang aliwin ito, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kaya naman, napabuntong hininga na lamang siya nang walang magawa. Zizzle, Zayden, the Doom Race. Kinagat ni Thea ang kanyang mga ngipin habang umusbong sa kanyang puso ang hangarin na pagpatay. Swoosh! Sa sandaling ito, isang sinag ng puting liwanag ang lumitaw sa kawalan. Ang sinag ng liwanag ay lumitaw ng wala saan at pumasok sa katawan ni Thea. Ang bilis ng sinag ng ilaw ay masyadong mabilis. Kahit na ang Ancestral Blood Master, isang powerhouse sa Chaos rank, ay hindi ito naramdaman. Samantala, nanlamig ang katawan ni Thea. Isang liwanag na sinag muli ang lumitaw sa isang lugar sa Endlos. Lumiwanag ang sinag ng liwanag. Walang nakadama sa hitsura ng sinag. Nang ipanganak si Endlos, 3 sinag ng liwanag ang lumitaw. Umalis si James dala ang kanyang espiritu. Isang light beam ang pumasok sa katawan ni Thea. Isang ilaw na sinag ang dumaan at nawala. Walang nakakaalam kung sino ang makakakuha ng huling sinag ng liwanag. Maya-maya, nagising si Thea. Sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isipan, lumitaw ang mahiwaga at malalim na mga inscription. Ha! Hindi ka paniwala ang sitwasyon ni Thea. Masyadong kakaiba ang sitwasyon. Nakakuha siya ng pagkakataon at kayamanan sa pamamagitan ng pagtayo sa guho ng langit na hukuman. Hindi nila alam na ang lahat ng ito ay matagal nang nakatadhana. Mayroong isang pares ng hindi nakikitang mga kamay na humihila ng mga string sa likod ng mga eksena. Chapter 4998 Somewhere in the Dark World, matapos makaranas si Henrik ng matinding labanan at lipulin ang mga extraterrestrial demons na nagbabantay sa lugar, iniligtas niya si Yardos, na nakulong. Kahit na sumugod si Henrik upang iligtas si Yardos, ang mga pagbabago sa labanan sa Chaos ay nakakatakot. Nararamdaman niya ang pagbabago bago ng labanan mula sa ilang mga distrito ang layo. At saka, nag-iwan si James ng inscription para sa kanya. Hindi lamang sila nakakapag-usap sa pamamagitan ng inscription, ngunit naramdaman din ni Henrik ang sitwasyon ni James sa pamamagitan ng paggamit ng inscription. Nakaupo sa isang itim na bato, mukhang nag-aalala si Henrik. Malubhang nasugatan si Yardos. Wala man lang siyang lakas para tumayo. Humihingal pa siya. Sa hirap, bumangon siya at sumandal sa likod ni Henrik.
Nakasandal silang dalawa sa isa't isa. Wala na talaga si James this time. Bumunot ng sigarilyo si Henrik at humila. Anong nangyari? Matagal nang nakulong si Yardos sa madilim na mundo, at iniligtas lang siya ni Henrik. Kaya, walang ideya si Yardos kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Henrik kay Yardos ng detalyado ang nangyari. Matapos malaman ang sitwasyon, naikuyom ni Yardos ang kanyang mga kamao. Nanalo sila sa huli. Sumibol ang galit sa puso ni Yardos. Gusto niyang patayin sina Zayden at Zizel ngunit wala siyang kapangyarihang gumawa ng anuman. Kahit na gumaling ang kanyang mga sugat at bumalik ang kanyang lakas, hindi siya ang kalaban ni Zayden. Si James ay hindi namatay sa labanan. Gayunpaman, inisip ng lahat na namatay si James sa labanan. Dahil namatay si James sa labanan, nagluluksa ang lahat sa human universe. Pagkatapos, nagpakita si Zayden at kinokontrol ang Endless Heart na naiwan ni James. Kinokontrol niya ang 10 districts Heavenly Path at naging Endless Lord. Aside from that, nag-announce din siya. Sa 30,000 taon, aakyat siya sa trono sa lahi ng Doom at magiging Endless Lord. Sa isang kisap mata, lumipas ang 30,000 taon. Ang Doom Race ay abala. Maraming mga nakatagong sekta ang nagpakita upang batiin si Zayden sa pagiging bagong Endless Lord. Ang Doom Race ay masigla, habang ang Human Race ay tahimik. Maraming human race powerhouses ang lumitaw sa main hall ng Human Race's Heavenly Court, ngunit ang grupo ng human race powerhouses ay tahimik. Si Zayden ay naging bagong Endless Lord at nagsimula ng isang bagong panahon. Si Zizel naman, siya ang naging totoong Teresa. Siya ay higit sa lahat. Lumipas ang oras. Sa pamumuno ni Zayden, naging maunlad ang 10 distrito ng Endless. Hindi ginamit ni Zayden ang kanyang katayuan para apihin ang lahi ng tao at iba pang lahi. Sa kabaligtaran, pinahintulutan niya ang iba pang mga lahi na umunlad ng mapayapa. Sa isang iglap, isang entrepok ang dumaan. Mula nang mamatay si James sa labanan, si Thea ay nagmumuni-muni sa pag-iisa. Siya ay nasa pag-iisa para sa isang buong entrepok. Makalipas ang isang entrepok, binuksan ni Thea ang kanyang mga mata. Hindi pa patay si James. Isang boses ang tumunog mula sa 33 langit ng makalangit na hukuman ng lahi ng tao. Ito ay tumunog sa buong human race's heavenly court. Sabay-sabay, lumitaw ang hindi mabilang na mga powerhouse ng human race sa labas ng seclusion sanctuary ni Thea. Lumabas si Thea sa seclusion sanctuary. Ma, ano pong nangyayari? Napakaraming taon na ang nakalipas. Bakit mo nasabi na hindi patay si Dad? Sinulyapan ni Thea si Jacopo, na nagtanong, at sumagot, nararamdaman ko siya. Kabanata 4,979 na maraming powerhouses ng human race ang nakatingin kay Thea. Ikinwento ni Thea sa lahat ang kwento ng pagkakaroon niya ng kayamanan pagkatapos mamatay si James sa labanan. Noong panahong iyon, sa pagkawasak ng langit na hukuman, maraming mahiwagang inscription ang lumitaw sa aking isipan. Pagkatapos noon, nagmuni-muni ako sa pag-iisa. Ngayong lumipas ang isang entrepok, mas naging matatag ako. Ngayon lang, nakaramdam ako ng kakaibang sinag sa aking bedi. Naramdaman ko rin ang isa pang light beam sa isang lugar sa Endless. Nakatago ang kaluluwa ni James sa sinag na iyon. Nang malaman iyon, natuwa ang mga powerhouse ng human race na naruroon. Hinalma ni Henrik ang sarili at nagtanong, nasaan si James? Tama na yan. Thea, huwag mo kaming iwan na nakabitin. Nasaan si James? Sabihin mo sa amin. Nang malaman ng lahat na buhay pa si James at umiral pa rin ang kanyang soul aura, natuwa sila. Gayunpaman, umiling si Thea at sinabing, hindi ko alam ang eksaktong lokasyon ni James. Nararamdaman ko lang na buhay siya at ang kaluluwa niya ay nakatago sa isang sinag. Alam lang ni Thea na buhay pa si James pero hindi niya alam kung nasaan siya. Thea, ang iyong cultivation base. Hindi napigilan ng Ancestral Blood Master ang pagsulyap kay Thea. Kahit na walang aura si Thea, pakiramdam niya ay nagbago na si Thea. Nakapasok na sa Chaos Completer rank. Kalmadong sinabi ni Thea, sa panahon ng entrepok na ito, naiintindihan ko ang mga mahiwagang inscription. Naintindihan ko ang isang bahagi ng sekreto ng Endless. Ang aking cultivation base ay umunlad,
at naintindihan ko ang isang mahusay na supernatural signature skill. Ang Chaos Completer rank. Natigilan ang mga buhay na nilalang sa lugar. Lalo na si Henrik. Nakuha niya ang mana ni Zeno at nagkaroon ng Grand Purge formation. Gayunpaman, tumaas lamang ang kanyang cultivation rank mula sa Chaos Elemental rank hanggang sa peak ng Chaos Transcendere rank sa panahon ng Entrepok. Hindi man lang siya nakapasok sa Chaos Omni rank. Sa kabilang banda, nakapasok si Thea sa Chaos Completer rank. Masyado siyang nakakatakot. Ang mga nabubuhay na nilalang na naruroon ay nabigla. Panahon na para pumunta sa Doom Race ng Chaos District. Lumingon si Thea sa direksyon ng Chaos District. Umalis na ang human universe sa Doom Universe. Ngayon, ang sansinukob ng tao ay hindi kabilang sa anumang distrito at nasasakupan ng District Heavenly Path. Ito ay isang malayang universo sa Endlos. Maaari itong ituring na isang independenteng distrito, ngunit ang laki ng distrito ay medyo maliit. PM, sasama ka. Sa pagbanggit ng Doom Race, nagngangalit si Henrik ng kanyang mga ngipin. Hindi ko mapapalampas ito. Humakbang din si Yardos. Si Yardos ang unang tao na pumasok sa Chaos rank sa Human Universe pagkatapos ng panahon ni Emperor Raya. Nilinang niya ang Omniscience Path sa sukdulan. Noong nasa Mount Stoyan siya ng Chaos Arena, naabot niya ang threshold ng 12th rank of Omniscience Path. Sa panahon ng Entrepok, siya ay nagmumuni-muni sa pag-iisa. Ngayon, ang kanyang cultivation rank ay umabot sa tuktok ng Chaos Omni rank, at ang kanyang Omniscience Path ay umabot sa 12th rank. Ang pagkamatay ni James ang nag-udyok sa kanya na magtanim. Kaya, siya ay nilinang habang nilalabanan ang kanyang puot sa panahon ng Entrepok. Ngayon, oras na para ipaghiganti si James. Bukod sa Yardos, hindi mabilang na mga powerhouse sa human race ang nagpipigil din ng pagkapuot. Nais nilang pumunta sa Chaos District at sa Doom Universe balang araw upang ipaghiganti si James. Sa kasamaang palad, napakalakas ni Zayden. Nang umalis si James, ginamit niya ang kanyang natitirang kapangyarihan para i-activate ang Endless Heart para ibalik ang Chaos District. Kaya, hindi niya dinala ang Endless Heart. Sa huli, nakuha ni Zayden ang Endless Heart. Mataas ang cultivation rank ni Zayden. Sa pagdaragdag ng Endless Heart, para siyang bundok na pinipigilan ang mga powerhouse ng human race. Kaya naman, ang mga kapangyarihan ng human race ay hindi makapaghiganti kay James. Ngayong nakapasok na si Thea sa Chaos Completer rank at naabot ang sukdulan ng Chaos rank, oras na para sa human race na maghiganti at maghiganti kay James. Pupunta akong mag-isa. Tumingin si Thea sa iba at sinabing, masyadong malakas si Zayden. Kahit nakapasok na ako sa Chaos Completer rank, hindi ko alam kung kaya kong patayin si Zayden. Ito ay isang buhay o kamatayang labanan. Ang iba sa inyo ay hindi kakampi ni Zayden. Kabanata 5,000 ang isang panahon ay 4.9 bilyong taon. Ang isang Entrepok ay 490,000 epochs. Kinuha lang ni Thea ang 490,000 epochs para makapasok sa Chaos Completer rank mula sa Kylem Boundless rank. Ang bilis ng paglilinang na ito ay nakakatakot. Maraming mga Entrepok ang lumipas mula noong panahon ni Emperor Raya. Mayroong hindi mabilang na mga buhay na nilalang sa 10 distrito, ngunit iilan lamang na mga nilalang ang maaaring makapasok sa Chaos rank. Bukod kay Zayden, na nag-shortcut, halos walang nakapasok sa Chaos Completer rank. Hindi lang kailangan ng isa na magkaroon ng potensyal na makapasok sa Chaos Completer rank, ngunit kailangan din ng isang malaking providence. Mula nang maging Endless Lord si Zayden, tinanggap ng Doom Race ang pinakanakasisilaw na panahon nito. Lumago ang providence ng Doom Race sa isang nakakatakot na antas. Dahil doon, ang Mount Chaos of the Doom Race ay naging cultivation sanctuary para sa 10 distrito. Sa huling Entrepok, hindi mabilang na buhay na nilalang sa 10 distrito ang naakit na sumali sa Doom Race. Kahit na ang mga buhay na nilalang ay tinanggihan ng Doom Race, sila ay maglilinang sa isang lugar malapit sa Mount Chaos. Para bang makukuha nila ang ilan sa providence ng Doom Race sa pamamagitan ng pagiging malapit sa Mount Chaos. Hindi sila napigilan ng Doom Race na gawin ito. Sa bakana ng Mount Chaos, walang maraming buhay na nilalang maliban sa mga alagad ng Mount Chaos.
Gayunpaman, maraming buhay na nilalang ang nagtipon sa malayong distansya ng Mount Chaos. Ang mga nabubuhay na nilalang ay nasa malapit sa Mount Chaos upang linangin, sinusubukang makuha ang probidensya ng Doom Race. Sa likod ng Mount Chaos ay isang manor. Dito nakatira si Zayden ng Doom Race. Sa buong Doom Race, isang buhay na nilalang lamang, si Zizel, ang malayang makapasok at makaalis sa lugar. Sa di kalayuan, isang matangkad, maganda, at kapansin-pansing babae na nakasuot ng puting damit ang lumapit. Siya ay humuhuni ng isang himig. Mukhang good mood siya. Binuksan niya ang gate at pumasok sa mansyon. Sa isang magandang lugar sa manor, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo habang nakakross ang mga paa. Siya ay nagmumuni-muni. Habang naglalakad si Zizel papunta sa medyo may edad na lalaki, nawala siya. The next moment, humarap siya kay Zizel. Anong nangyari? Bakit ka masaya? Nakangiting tanong ni Zayden. Ngumiti si Zizel at sinabing, pare, nakapasok na ako sa Chaos Rank. Simula ngayon, powerhouse na ako. Haha, natatawang sabi ni Zayden, malayo pa ang mararating mo. Ang isang buhay na nilalang sa Chaos Rank ay hindi itinuturing na isang powerhouse. Ano naman sayo? Tanong ni Zizel, natutunan mo na ba ang threshold ng Sovereign Rank? Umiling si Zayden at sumagot, hindi madali. Pagkatapos ng lahat, ang cultivation rank na ito ay isang alamat lamang. Maaaring wala ito. Kung ikukumpara sa nakaraang Emperador Raya, sino ang mas malakas? Ikaw o siya? Tanong ulit ni Zizel. Umiling si Zayden at sinabing, mahirap sabihin. Hindi pa ako nakipaglaban kay Emperor Raya, at wala akong pagkakataon na gawin iyon. Si Emperor Raya ay isang alamat at isang alamat. Bagamat maraming taon na ang lumipas, lumalaganap pa rin ang kanyang mga gawa. Masyadong makapangyarihan si Emperor Raya. Kahit na naabot na ni Zayden ang Chaos Completer rank, hindi niya alam kung kaya niyang talunin si Emperor Raya. By the way, nahanap mo na ba si Taran? Tanong ni Zayden. 3/4. Mula nang maging Endless Lord siya, hinahanap na niya si Taran. Malakas si Taran. Siya ay isang malubhang problema para kay Zayden. Gayunpaman, lumipas ang isang entrepok, ngunit walang narinig na balita si Zayden tungkol kay Taran. Noong si Taran ay nasa Chaos Battlefield, nakipaglaban siya sa maraming Grand Patriarch ng mga nakatagong sekta ng nag-iisa. Napatay niya ang 12 ng mga ito at nasugatan ang ilan. Gayunpaman, nagdusa din si Taran mula sa mga pinsala. Dahil lumipas ang isang entrepok, natakot si Zayden na gumaling ang mga sugat ni Taran. Si Taran ay isang powerhouse na nakipaglaban kay Emperor Raya para sa supremacy. Kahit na si Zayden ay nasa Chaos Completer rank, natakot siya kay Taran.